Walang tigil naman ang pagsugod ng mga ahas ni Katerina sa ating bida habang tumatakbo itong pinagbabaril ni Suyok. Ngunit kahit mawasak pa ang ulo ng mga ito, ilang segundo lang ay mabubuo ulit at muling susugod sa kanya. Nakita ng lahat ni Suyok ang parehong pangyayari noon nung una silang naglaban. Sa ganitong paraan ng babae kapag napagod na si Suyok sa kanya ilalabas ang ultimatum niyang atake. Nakangisi naman si Katerina habang pinanunod ang paghihirap ng ating bida at mga daplis na putok nito sa mga alaga niyang ahas. Alam ni Katerina na habang tumataas ang level ng kanyang pinakawalang lason, at walang tigil na pagsugod ng mga ahas paniguradong hindi magtatagal ay tuluyan ng maabot ni Suyok ang kanyang limitasyon. Nang makitang nahihirapan na ang ating bida, mabilis siyang umikot sa likuran upang simulan ang pagtugi sa kanyang target. Naging malalaking ahas ang kanyang mga kamay na sumugod sa ating bida, saad pa niya na hindi na kailangang magpakahirap ni Suyok dahil mapupunta din naman ito sa kanya. Ngunit nang makita iyon, matalim siyang tiningnan ng ating bida, sabay sabing si Katerina ang nahulog sa kanyang patibong, mabilis niyang tinagpa ang ulo ng mga ahas sa kapatakbong sinugod ang babae. Hindi na nagawa pang maiwasan ni Katerina ang punyal na gumuhit sa kanyang mukha sa bilis ng pangyayari. Napaatras ang babae habang nakangiwit na tanong sa sarili kung paanong nasa tamang pag-iisip pa din ngayon si Suyok. Muli na namang susugod si Suyok nang mabilis na maglabas ng lason mula sa bibig ang babae upang lansihin ang ating bida. Dahil doon mabilis na nakaiwas ang babae sa pangalawang pag-atake ni Suyok at nakalayo. Habang hawak ang dagwang pisngi, inis na nasabi ni Katerina sa isip na pinaglaruan siya ni Suyok. Doon niya napagtanto na ang daplis na mga tira ni Suyok kanina ay upang alisin ang lason sa hangin, at nagkunwaring nahihirapan nang sa ganun ay akalain niyang ito na ang perpektong oras upang sumugod. Nasigurado ni Katerina ang kahusayan ng ating bida matapos nitong malaman ang kanyang estratehiya, samantalang isang beses pa lang silang naglaban sa hotel. Utos ni Suyok na sumuko na ang babaeng bruha dahil wala na itong mapapagtaguan pa. Pinagmumura naman ni Katerina si Suyok dahil sa iniwan nitong sugat sa kanyang mukha na ayaw nang maghilom. Ikinumpas ng babae ang kamay sa eri, sabay sabing ito na ang katapusan ng pagpapakita niya ng awa sa ating bida. Kasabay nun nagsilapitan ang mga malilit na ahas patungo sa babae na sumipsip ng dugo mula sa mga bangkay ng lalaki, upang ibigay kay Katerina at manumbalik ang lakas nito. Kaagad sumugod si Suyok bago pa tuluyang maabsorbo ni Katerina ang lahat ng kailangan niyang dugo. Ngunit huli na nang mabilis na paluputan ng ahas na kamay nito ang kanyang braso. Madilim ang mukhang saad ng babae na babol-iin niya ang binti ni Suyok kung kinakailangan, ngunit sisiguraduhin niyang buhay ito habang pinapahirapan. Pilit na kumikawala si Suyok sa nakagapos na ahas sa kanyang braso, mabilis namang ang isa pang ahas ay inikutan din ang kanyang leeg. Saad ni Katerina na hindi pa doon natatapos ang lahat at nagsisimula pa lang siyang pahirapan si Suyok. Hindi naman nakareact ang ating bida nang kagatin ng ahas ang kanyang braso hanggang maputol. Dahil sa umakyat na lason ay hindi na lalong nagawa ni Suyok na makagalaw. Pinaghampasa siya ni Katerina paikot sa pader hanggang sa magsawa ang bruhang babae. Napaupo naman si Suyok sa gilid habang pilit na pinapalakas ang sarili. Alam niyang hindi siya pwede sumuko dahil bukod sa hindi niya may paghihiganti ang kanyang mga kasamahan, hindi na din niya mahahanap at may iligtas pa si Mirror. Bigla namang lumitaw ang babaeng bruha, sa harap niya dala ang malaking kandelabra, na mabilis niyang isinaksak sa dibdib ng ating bida na napasuka na lang ng dugo. Walang lakas na napayuko si Suyok, wala siyang madinig kundi ang nakakabinging katahimikan at ang tanong sa sarili kung hindi pa ba sapat ang kanyang lakas. Sa isip ay humingi siya ng tawad kay Coco at Mirror na itinuturing niyang pinakamahalaga sa kanya. Nakangising sinabi naman ni Katerina na dapat ay nakinig na lang sa kanya si Suyok nang tanungin niya ito ng maayos kanina. Bumaba siya mula sa taas na kinalalagyan ng ating bida sa kasaad na huwag mag-alala si Suyok dahil hindi niya naman ikamamatay ang lahat ng ito. Sa kabilang banda ay hindi pa din naghihilom ang sugat ng babaeng ahas sa mukha. Ngunit hindi na niya ito iniinda pa matapos mapasa kamay si Suyok na pinaka-awesome niya. Damayla pa sa bibig ang manyak na babae, sabay sabing kailangan na nilang bumalik sa kanyang tirahan upang i-enjoy ang kanyang pagkain. Napaungol naman ng bahagya si Suyok, tanda na hindi pa ito nawawalan ng malay. Saad naman ni Katerina na mabuti na din yun dahil kailangang may malay si Suyok habang kinukuha niya ang gusto niya mula dito.
Maya-maya pa iniangat ni Suyok ang ulo at kitang lumabas ang matatalim nitong pangil. Seryoso at kabadong tanong ni Katerina kung bakit taglay ni Suyok ang ganon klaseng mata ng vampira. Mabilis na nabuo ang naputol na braso ni Suyok na ikinagulat naman ng bruhang babae. Pansin niyang mas lamang na ang bilis ng ating bida kesa sa kanya. Hinugot ni Suyok ang kandelabrang nakatarak sa dibdib, saka tumalon mula sa itaas upang sugurin ang babae. Napaisip naman si Katerina kung nangangahulugan bang mas malakas na sa kanya ngayon ang ating bida. Nakita din niya kung gaano kabilas na naghilom ang sugat ni Suyok sa dibdib, gayunpaman ay wala siyang balak na tanggapin na mas lakas ito kumpara sa kanya. Nagulat na lang si Katerina nang di mamalayang sumugod si Suyok at putulin ang kanang braso niya. Sa bilis nito hindi man lang niya nagawang maiwasan at mapansin ang atake. Kaagad na bumalik si Suyok at mabilis na binigwasan sa likod si Katerina. Napaigtad naman ang bruha at napasuka ng dugo sa katumilapon sa pader. Paubo-ubong bumagsak si Katerina habang sa isip-isip ay hindi makapaniwalang naging ganoon kalakas si Suyok sa loob lang ng ilang buwan. Bumangon siya saka pinalabas ang kamay na ahas at saad na maswerte lang naman ang ating bida. Inis pa niyang saad na kung may ganoon din siyang abilidad siguradong matagal na din siyang na-awaken. Sumugod ang dambuhalang anaconda ni Katerina upang sakmalin si Suyok, ngunit baliwala naman itong sinalubong ng kamao ng ating bida. Sa lakas ng suntok na yun nawasak ang dambuhalang anaconda at nagkapira-piraso sa ere. Hindi matanggap ng babae na ganun kadali lang sinalag ni Suyok ang teknik na matagal niyang pinag-aralan. Nang makalapit si Suyok sa babae buong puwersa siyang naghanda na bigyan ng Manny Pacquiao na suntok si Katerina. Ngunit naisip kaagad ng babae na hindi siya mananalo sa malapitang laban, kaya't kaagad siyang nagpakawala ng lasong usok upang lituhin si Suyok. Gamit ang kamay na ahas naglambutan ang babae sa mga bakal upang makaiwas sa ating bida. Gayunpaman ay hindi aya nagtagumpay matapos maramdamang mahigpit siyang hawak ni Suyok sa paa. Buong puwersa siyang hinailan nito pababa at inihagis sa sahig. Napadaing naman ang babaeng lumagapak mula sa itaas at hindi kaagad nakabangon. Nakita niya kung paano naninindek ang mapupulang mata ni Suyok, alam niyang doon pa lang ay lamang na ito sa kanya. Gayunpaman walang balak na sumuko ang bruhang babae, dahan-dahan niyang pinagapang ang mga ahas patungo sa kandelabra. Nang akmang susugod na si Suyok upang tuluyang tapusin ang babae, mabilis nitong tinarak sa mata ni Suyok ang kandelabra sabay sabing wag siya nitong paglalaroan. Nakangisip ang saad ng babae na kahit na gaano pa kalakas si Suyok na sisigurado niyang malaki ang pinsalan ng kanyang ginawa. Inakala niyang mapipigilan nito si Suyok ngunit nagkamali siya matapos tuluyang itarak ni Suyok ang matatalim na kuko sa tiyan ng babae. Doon lang napagtanto ng bruha na isang halimaw si Suyok na hindi niya kayang tapatan at talunin. Naalala pa niya nang unang magpakilala si Lily sa kanila bilang ikatlong squad leader. Hindi maiwasang maging arrogant ni Katerina lalo na nang makita ang kakaibang mata nito. Isang matang nangangahulugang na-awakened na ang isang vampira, na hindi pa naaabot ni Katerina hanggang ngayon. Sa pagkamayabang ng babaeng ahas hindi nag-iisip na sinunggaban niya ng suntok si Lily, hindi niya akalaing magagawa itong salagin ng babae sabay tanong kung sino ba si Katerina. Hinawakan siya nito ng mailigpit saka iwinasiwas at ibinagsak sa sahig. Saka ibinagsak ang kamao malapit sa mukha ni Katerina na ikinawasak pa ng sahig, sabay sabing walang karapatang mabuhay ang mga mahihina. Doon tumatak sa isip ni Katerina na kahit ano pa ang sitwasyon palaging mananalo ang mas malakas. Nakangiwit na minura ni Katerina ang ating bida sa kapasiga na sinabing, huwag siyang maliitin ni Suyok gamit ang mga mata nito. Biglang nagsilitawan ang mga ahas ni Katerina na sumugod at tumaboy kay Suyok. Habang kagat-kagat ng mga ahas si Suyok ay unti-unti namang nagpapalit ng anyo ang bruhang babae. Sinabi pa ni Katerina na matagal na din nang huli niyang gamitin ang napakapangit na anyong iyon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian sa ngayon. Naging kalahating ahas ang ibabang katawan ng babae habang ang dalawa niyang bundok ay natatakpan lang ng kakarampot na kaliskis. At dahil nakita ni Suyok ang pangit na anyong iyon tuluyan nang nawala ang pagdadalawang isip niya na patayin ang ating bida.